Okay, so nandito tayo ulit sa Deca Clark, mga kabahay, no? At meron tayong mini project dito. Meron tayong mga ilang interior work sa loob na gagawin. Home improvement, kumbaga, no? So tara, pasok tayo at papakita ko sa inyo. Yan, dito tayo sa garahe. Kaya dito tayo dadaan sa side papunta sa kitchen, no? Yan si Pyong, nire-ready niya na yung kanyang sandata, yung Armalite shipping gun. Tapos dito, eto, pakita ko sa inyo yung pinag-practicean na cabinet, mga kabahay, no? Pakita ko sa inyo ito. Ayan, una yung pinto, lagpas. Tapos pagdating dito sa harap, ayan, sige, netoy. may sapin, no? Kahit yung may pako pa siya, ito pa yung mga pako. Oh, angas nito. Kaya mong gawin to, net? Napakahirap niyan. Oh, sabi sa'yo, mahirap yan. Parang mga professional lang gumagawa nito, mga kabahay. Ni walang liha yung yung pagkakapintura ni walang liha. Tapos ito, yan. Ito yung liston. Yan, lupit. Angas, oh. Lampas. Walang katam yung gumawa. Tapos sayad lahat ng pinto. Sayad. Yan. Merong pull-out basket dito. Ililipat natin to. So, full renovation na to. Kitchen na to. Gigibain na natin lahat ito. Lahat ng cabinet na to, gigibain na natin. Tapos, bubuhin natin ng bago kasi tinatanong kung kayang i-repair to. Hindi na kayang i-repair to, mga kabahay, no? Kasi unang-una wala na siya sa level, wala na sa hulog. Tsaka yung pagkakalagari kasi ng mga kahoy. Although mano-mano kaya naman ng diretso eh. Kaso nga lang ito yung pagkakamano-mano nito, hindi siya straight, so hindi na natin ito magagamit. No? So much better dito itanggalin na lahat, tapos buo na lang ng bago para magawa natin sukat na gusto natin. At saka may itama natin, malagay natin sa hulog, malibel. Tapos dito naman yung diskarte. So yung dating pinto is ganito siya. Ito, pinakalag ni tatay. So pag tumulag drip ang tubig dito, sarama pa. Pag nag-drip ang tubig yan, pasok yan. Pasok yan dun sa loob. So yung lagi ko sinasabi, dapat naka-offset itong mga to para meron na rin magsilbing toe kick. Kasi kung maghuhugas ka ng plato, nasisipa mo yan, no? Kaya dapat yan naka-offset, naka-usog yan para magsilbi bilang toe kick niya at hindi mo yan masisipa. So yun ang gagawin natin dito, i-repair din natin yung base cabinet, hanging cabinet. Dito naman sa CR, full renovation din to. Pakita na natin yung before para makita nyo naman din yung after, kung ano yung itsura niya before. So ito yung itsura niya ngayon, yan. Ibigay pa yan? So papalitan lahat ng tile from floor to ceiling, papalitan lahat ng fixture, papalitan natin toilet bowl, papalitan natin lavatory ng basin type at gagawa natin ng vanity cabinet. So abangan nyo yung mga bahay, yan ang gagawin natin. Dito naman sa living, dito meron tayong mga gagawin na rito, mga design. Unang-una yung understair cabinet natin dito. Fluted panel yung niya, yung pinaka front panel niya. So 3 panel yan, 3 drawer na pull out. Then meron tayong TV cabinet dito at mga ilang hanging shelves. Dito naman sa gitna yung katulad sa Amaya, no, na gusto nila yon. Lalagyan natin yung division na ceiling design dito sa gitna. Then dito maglalagay tayo ng cove light paikot. Tapos tatambulan naman natin dito sa kabila na may mga pin light every corner. Tapos lagay tayo ng box dito sa gitna para lagyan ng ilaw. Tapos sa taas naman akit tayo. Yan, dito naman sa taas, nandito si Bro Elmer. Ayun, kinalagyan na yung kinalagyan na yung ceiling dito. At kaya pala lumundo, wala silang mga puro straight lang, no? Wala silang panggitna. 24-24 ang difference, pero wala silang panggitna. At kahoy, no? Total gagamit na tayo ng metal paring dyan para hindi na anayin at maging fire resistant. Pakita ko nga rin pala to, medyo maingay lang. Pakita ko nga rin pala yung pagkakatile nito. Ayan, hindi naman sa nanlalait tayo ng gawa. Pero hindi naman kasi katanggap-tanggap na ganito kadumi. Hindi makatanggap-tanggap na ganyan kadumi ang trabaho, mga kabahay.
ni hindi man nalinisan yung grout. Wala sa level, no? Wala sa level, hindi nalinisan yung grout, at hindi pantay-pantay. So dito hindi napapantay yung tile kasi nangihinayang sila sa malaking gastos nito kasi sa baba ginawa na. Kung mapapansin nyo dito nakapa-letter C. Para gumanda na lang, papalitan namin yung ceiling dahil tumulo na rin. Plywood yung ginamit nila sa ceiling. Wala sa level yung ceiling na. So i-level na lang natin para medyo umayos yung... At least umayos naman yung kanyang itsura. Then ito papalitan natin to ng... Gagamit na lang tayo ng hardiplex dito. Kaya pala tumutulo. Dito nga nakita natin. Ay visible na yung mga butas ng bubong. Ayan, hindi natakpan, no? Yung gutter sa tingin ko okay naman kasi nakalabas. Pero may mga butas siya, may mga tumutulo, lalo na doon sa part na yon. Mamaya makikita natin pag tinanggal ni Royal Merian. Ayun nga pala, may malaking siwang doon na nakikita ko. Check din na namin yan, nakita namin yan. So, bago namin install yung ating ceiling dito. So, in the future, may balak din silang paggawa ito. Paggawang parang maliit na kwarto or opisina, sasarahan ito. Pero, sa ngayon, dito muna yung gagawin natin. So yun mga kabay, abangan nyo yung update natin dito. Maganda to pagka natapos na namin, no? Puro finishing at interior works. Alright, so yun na muna sa ngayon. Update ko kayo mamaya or bukas. Okay? Yan, so update tayo dito sa Deca Project mga kabay, no? So dito muna tayo dumaan sa kitchen. So medyo madilim na, no? Nag-overtime kami. So ito yung first update natin pero napalaki na yung progress. Papakita ko sa inyo, no, mga kabay, for about 1 week. Sa mga gano'n, no? 1 week lang mahigit. Ito na yung nagawa namin. Dati hindi naka-tile itong floor. So, tapos na itong floor tile. Tapos giniba yung cabinet. No, yung pinag-practice na cabinet dito, pinakita ko yun. So, okay na yung cabinet natin. At meron tayong pantry na lang dito. Ito, yan. Pantry yan. Yan yung pantry. May mga gamit lang, no? Tapos, dito, 2 pinto. Yan. 3 pinto naman dito. Ayan. Si Kenneth bumanat na sa kitchen cabinet na... si Kenneth bumanat niya sa kitchen cabinet natin mga kabahay, no? Tapos yung base cabinet natin, okay na rin. Hindi ko lang may ipakita sa inyo, 2 pull-out basket to kasi nakapako to temporarily. Kasi nagsusukat siya kanina ng mga spacing, no? So, okay na yan. At ito, ilalagay na lang yan ngayon, mga kabahay. Ayun. So, yung CR naman. Ito yung tsura ng ating CR. Ayan. So, from previous video natin, ngayon tapos na siya. Ayan. Pintura na lang sa, sa ceiling. Yun na lang ang kulang. Tapos ito yung vanity cabinet na ginawa ko. Ayan, ginawa ko yan kanina lang. Natapos na natin. So, ito binili natin sa Marina Arcade, no? 2.5 nga pala ito. And then, meron tayong 45-degree cut dito para sa handle. Yan. Para meron kang hawakan o grip dito. Ito yung handle ng vanity cabinet. At ayun yung kanyang mga fittings nakatago. So, pwede pa tayo maglagay ng mga sabon-sabon dyan, di ba? So, napakaayos na gamit yung space. At the same time, floating siya. Kung maglinis man ng CR, buhusan mo man ng tubig yan, hindi madadamit sa ating cabinet. So, kulay white daw yung ating cabinet. So, okay yun, no? Ang team natin is white. Pipinturahan na lang yung ceiling. Yan. Yung ating partner, GB rin yung brand. No? Yan. GB yung brand natin. So, 7,000 to. Ito ganitong klase. Water saver naman to, no? Ayan ang ganda. Diba modern? Sakto lang yung sukat niya dito para sa banyo. Tapos yan, GB rin yung tatak, syempre. Syempre gumagana na yan. Okay, ayos. So okay na tayo rito. Pintura na lang ng ceiling. Bukas, fully finish na to. Install ko na rin yung telephone shower bukas. So ito naman, no? Tinanggal yung amba na bakal para lumuwagin din kinantuhan. Tapos dito nag-repair kami ng tiles kasi kapak, no? Maraming kapak yan pero dito lang muna yung inuna namin natatanggal na. Ito naman gawa rin ni Kenneth yan. Pakita mo net. Meron bahay ng gagamba rito. Yan, 6 na gagamba yung alagaan dito. Malalaki tarantula siguro, no? Hindi mga kabay, joke lang. Wine rack ito nasa loob pag open mo, no? Tapos meron pa siya mga extra storage shelves dito. Pangalawa, ito naman. O nga pala, WPC cladding yung harap niya, no? Maganda yan. Pangalawa, and then pangatlo. Ayan. So, yan yun. Masara na natin. Magiging touch to open to, no? O push to open latch. Ang gagamitin natin yan. Ayan. Ang ating understair storage.
Ito naman yung ginawa ko naman. Ako naman gumawa nito, yung TV cabinet natin, 3 drawers, kamukha nung kila Ma'am Nika sa Fiesta. Dito rin yung handle niya. Pag nalagay ko yung, gagamitin ko nga pala rito yung soft close na hydraulic drawer guide. So, in order ko pa sa Shopee, hindi pa siya. Siguro mga bukas o sa isang araw darating na siya. So, yun yung, wala pa siyang face frame and then, drawer guide na lang yun na lang kulang. Ito naman, katulad ng sa Amaya yan, tatayo dito yan and then papunta rito yung design. Naumpisahan na rin namin and then magko-cove ceiling kami rito. Cove ceiling hanggang rito. Yan, pa-squaring cove ceiling. Then sa kabilang ibayo naman, dito is tambol. Square lang yan dyan. No, tapos pwede tayong gumawa dito ng design sa gitna. No, mga bahay. So, pwede rin lagyan natin ng design yun na ang tawag nun? May tawag dun parang trellis or yung panggilid, pwede dilagyan. And then dito, yung pang last na gagawin natin is yung stay railing ng kamukha kila Ma'am Nicole. So yun mga kabayan, napaka laki na nung pinagbago. Simula nung una natin pinakita sa inyo, lahat yan wala pa. No? Ngayon okay na. Pati banyo okay na. To tiles, cabinet, kitchen cabinet, giniba namin yan, pinalta namin ng gambis cabinet. So yun mga kabahay, abangan nyo yung second update natin, ito yung first update natin. Sa susunod na vlog, ipapakita ko sa inyo sa finishing phase naman kami, painting works dito, tsaka ito. Pati yung ceiling works pala, yun ang ipapakita ko sa mga susunod. Alright, so hanggang dito muna para sa video na ito mga kabahay at sana sabaybayan nyo pa yung mga susunod para ma-update ko kayo sa mga ginagawa natin. Alright, thank you. Salamat sa panonood.